Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa DepEd Aral Program. Ayan. So meron nga pong panibagong statement po mga maestro na ipinalabas ang Department of Education. Ayan, sa pamamagitan po yan ng ating DepEd Secretary Sani Angara patungkol nga po dito sa Aral Program. Ayan. So alam naman natin mga maestro na hanggang sa kasalukuyan, especially itong pagbubukas po ng school year 2026-2027 ay issue pa rin at malaking concern pa rin, especially po sa hanay ng mga kamaestro natin, itong implementasyon ng aral program. Ayan. So sa mga nakaraang taon, kasi last year lang naman nagsimula itong aral program. I think August or September, mga kamaestro. Correct me if I'm wrong. Mga ganung buwan, nagsimula itong implementation ng aral program, and marami tayong mga nababalitaan, and parang almost lahat nga parang kung mayroon mang nabayaran ay kukunti lang almost lahat ng mga schools sa buong Pilipinas po yan ay parang wala naman tayong nababalitaan na teacher na sumahod sa na nag-serve as aral tutors during that year. Sa kabila po yan ng napabalita na merong malaking halaga or pondo na nakalaan para sa aral program. At meron din tayong mga nababalitaan na pati yung mga teaching or mga materials na ginagamit sa aral program ay provided pa ng mga teachers. Although yung iba naman ay meron, pero late nang dumating, And meron tayong nababalitaan na talagang as in walang dumating, na materials na gamitin para sa aral program. Ayan. So yan po yung mga naging suliranin, nitong nakaraang taon na parang sa ngayon ulit ay mangyayari, na kung saan ay talagang na mas nabago na nga ngayon kasi talagang ipinasok na po yan bilang isang regular teaching load, especially sa mga advisors, itong aral. Ayan, kaya talagang syempre, negatibo po ang naging reaksyon ng mga kamaestro natin yan, based po yan sa mga nababasa natin mga post. And I don't know if nababasa rin po yan, ng mga minamahal po nating mga taga Central Office, baka nababasa rin nila yung negatibong kumbaga komento ng mga kamaestro natin regarding dito sa aral program. And ngayon po ay nagbagay po ng statement ang DepEd na kung saan ayan magkakaroon nga daw po ng sure na bayad ang mga teachers na magsiserve as tutor ngayong taon, ngayong school year 2026-2027. Ayan, pero syempre yung mga ibang kamaestro natin ay medyo negative ulit yung dating. Parang hindi na naman daw mangyayari, Pero yun po yung aabangan po natin, So basahin po natin yung buong article patungkol nga dito sa aral program na kung saan po ay direkta raw na mapupunta sa mga teachers serving as tutors. Yun pong sahod or bayad para sa kanila. Ayan, sabi diyan, ang Kagawaran ng Edukasyon or DepEd ay gumawa ng mga hakbang upang matiyak na ang pondo mula sa Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program ay direktang makakarating sa mga guro at tagapagturo na nagsisilbing mga tutor sa buong bansa. Ayon sa isang pahayag ng DepEd na inilabas noong Miyerkules, ayan, binigyan diin ni DepEd Secretary Sani Angara na ang ARAL program ay nagpapakita ng matibay na pangako ng kanyang kagawaran sa pagtugon sa mga kakulangan sa pagkatuto sa pagbasa, agham at matematika habang pinangangalagaan ang kapakanan ng mga guro nito. Alinsunod sa malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating prioridad ay sabay na pabilisin ang learning recovery at magbigay ng suporta para sa ating mga guro. Tinitiyak namin na sa pagpapalawak ng aral program, hindi mabibigatan ng ating mga guro, mananatili ang mga limitasyon sa kanilang nakatalagang gawain at ang kanilang karagdagang serbisyo ay maayos na babayaran, ayon kay Angara. Ayan, malinaw po yan mga kamaestro, babayaran. Magiging matagumpay lamang ang pagbabago sa ating sistema ng edukasyon kung aalagaan din natin ang ating mga mag-aaral at ang ating mga guro na gumagabay sa kanila. Dagdag pa niya.
Ang oras na ginugugol ng mga guro sa pampublikong paaralan sa mga sesyon ng tutorial ng aral na itinuturing na mga remedial class ay opisyal na binibilang bilang bahagi ng kanilang teaching load ayon sa DepEd. Naglagay ito ng safeguards upang matiyak na ang mga guro ay hindi magtatrabaho ng langpas sa pinahihintulutang 2 oras na daily teaching overload limit. Ang mga guro na nagtuturo bilang tutor sa mga araw na pasok ay pwedeng makatanggap ng dagdag na bayad kung lumampas sila sa 6 na oras ng pagtuturo sa klase. Ayan, so malinaw dito mga kamestro, no? Dito sa part na ito ng article natin na nakasaad po dyan na makakatanggap talaga ng bayad ano po kapag lumagpas na sa 6 na oras kasi 'di ba ang atin pong limit ay 6 hours teaching load. Kapag weekend, holiday o bakasyon, pwede silang makakuha ng Vacation Service Credits or VSC kung saan ang 1 oras ng serbisyo ay katumbas ng 1.5 oras ng VSC. Ngayong buwan, maglulunsad ang DepEd ng online platform para sa mga gusto mag-apply sa programa para mas madali ang pagsali at pagsasanay. Pwede ring sumali ang mga kwalipikadong profesional mula sa labas para makatulong sa mga guro ng paaralan. Ngayong taon, may malaking pagbabago sa aral program ng DepEd dahil halos 2 billion ang inilaan para mas palakasin ang suporta sa mga tutor. Ayan, so meron pala tayong 2 billion pesos na budget ano po, para ngayong taon lamang yan. Malaki ang tinaas nito kumpara sa 150 million na dati lang galing sa mga programa ng DOLE tulad ng TUPAD at Government Internship Program o GIP. Para hindi masyadong mabigatan ang mga paaralan, pinoproseso na ng DepEd ang mga pondong nakalaan para sa suporta. Sa ngayon, mayroon ng 1.09 billion na nagagamit ang mga paaralan mula sa Aral Funds at may dagdag pang 1.75 billion na ilalabas para sa mga gamit sa pagtuturo, flashcards, visual aids at mga aktibidad sa monitoring. May kabuuhang 8.94 billion na budget ang aral program para sa 2026. Higit sa 2.25 billion dito ay nakalaan na para sa mga learning materials at ipinamahagi na rin sa mga regional offices ang mga resources at malinaw na gabay sa pagpapatupad. Aminado ang DepEd na hindi pa sapat ang pondo para matugunan lahat ng pangailangan, pero ginagawa nila ang lahat para masulit ang budget at masuportahan ang mga paaralan. Pinapasalamatan din nila ang Kongreso at ang mga organisasyong sibiko na katuwang sa pagtitiyak na ang kapakanan ng mga guro ay hindi napapabayaan habang pinapabuti ang kalidad ng pagkatuto. Alright, so yan po mga kamestro, no, yung article patungkol nga dito sa aral program. So malinaw pong nakasaad yan na babayaran na ang mga teachers. Ayan. So, yan po yung ikinababahala ng ating mga kamestro at baka daw yan ay press release na naman po mga kamestro. So, sana po ay matupad yan kasi nga malinaw naman po dyan na mayroong pondo at nadagdagan pa nga ang pondo para dito po sa ating aral program. And sa tingin ko po in my own personal point of view, po mga kamestro, why not kaya na ang DepEd ay mag-hire na lang ng mga external tutors sang-ayon ba kayo mga kamaestro sa ganyang suggestion mag-hire na lang ng external tutors para yung mga teachers natin ay hindi na kumbaga hindi na nakukuha yung oras nila especially yung mga pagod na sa pagtuturo, especially yung mga sagad sa teaching sa 6 hours sa teaching load. So imbes na magbayad ng overload pay na bihira naman mangyari yung tinatawag nilang overload pay. So, mag-hire na lang ng external tutors para yung mga teachers ay magkaroon ng enough rest. Kasi paano pa makakapagturo ng maayos ang isang teacher sa aral kung sila po ay pagod na doon sa kanilang regular class. Tama po ba tayo mga kamestro? So, comment down below kung agree kayo sa ating point of view. And sana po ay hindi na siya hindi siya sapilitan hindi nire-require yung mga teachers. At sana po kasi may mga nakakarating sa ating mga balibalita na kumbaga ginagawang panakot yung underload. Pag underload ka, automatic mag-aaral ka. Sa tingin po natin ay hindi maganda po yung ganong sistema. So sana ay bigyan ng kalayaan ang mga teachers po natin, mga kamaestro natin na mag-decide para sa kanila kung sila ba ay willing talagang maging aral tutors. And that way, so pwede po tayong mag-hire ng mga external tutors. Total, may pondo naman, 'di ba mga kamaestro? So, yung mga fresh graduate na mga teachers, 'di ba? Parang experience na rin nila 'yan para pag sila ay nag-apply na sa ranking, di meron na silang experience sa DepEd, 'di ba? And then yung pwede rin yung mga hindi passers, 'di ba? Marami naman tayong marami tayong mga kumukuha ng let na hindi agad nakakapasa.
'di ba? So, parang makatulong din tayo sa kanila, no? Makatulong din sa kanila yung gobyerno, 'di ba? Papasahuran sila, based po doon sa pondong nakalaan para po dito sa atin pong aral program. Yun naman po ay ano lang natin, walang personalan. Yun naman po ay ating point of view, po mga kamaestro, para yung mga teachers talaga natin ay naka-focus doon sa kanilang mga regular na itinuturo, mga subject na itinuturo sa klase, kasi syempre magpe-prepare pa yan ng mga visual aids, mga PowerPoint, lalo pa ngayon tayo ay nasa transition ng 3-term school calendar, yung ilaw, 'di ba? So doon pa lang nauubos na yung oras, Ako personally talagang naninibago ako ngayon, Talagang gumagawa ako ng aking PowerPoint, ano pa mga preparation ang ginagawa natin sapagkat tayo ay nasa adjustment nito pong ating 3-term school calendar. So sana yun po ay maisip ng ating mga kagalang-galang, mga kataas-taasan po sa central office at iba pang mga top management po natin na ma-consider po yung mga ganong scenario po mga kamaestro. Ayan. So kayo naman mga kamaestro, comment down below. Ano ba ang masabi nyo dito po sa article na tinalakay po natin about po dito sa ARAL program. Ayan. So comment lang po kayo dyan sa atin pong comment section. Alright, so dito natapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ko yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. At tulad yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees. Siyempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!